So, I come from a family of, I wouldn't say activists, pero yung mga kapamilya ko, Biba. Ano sila? Bibo sila at Biba. Lagi, involved lagi yung pamilya ko. Nanay ko, Parish Pastoral Council President. So imagine how difficult it is to come out a Parish Pastoral Council President kung Betty ka. Kasi yung tatay ko, mekaniko, pero involved din sa simbahan. At yung palong na yun, yung kanilang advocacy ay mga indigenous people na na-displaced, either mga dumagat o yung mga ITAP o pinatubo na dinala sa amin. Nung bata ako, sinama ako ng nanay at tatay ko, sabi nila, akin daw kong posisyon. So, joy naman ako kasi posisyon, di ba? Tapos bigla kami pinahiga sa kalye. Naloka ako, dahil kaya pala kami pinahiga sa kalye, die-in pala yun, rally pala yun. Kasi di ba, yung Nueva Ecija, ito yung lugar ng mga illegal loggers. Tapos yung panahon na yun, grabe din yung baha sa amin because of illegal loggers. So yung mga simbahan na ginagawa nila, yung mga highway na malapit sa kanila, binablock nila para hindi makalimutan yung illegal loggers. So yun siguro yung isang inspiration, yung family ko was very involved. No? And at the same time, isa pang inspirasyon, kaya siguro ko, nandito sa buhay na ito. Kasi I never imagined myself that I would be in politician. Alam ko magiging aktivista ako, development worker, na beauty cream on the side. Ay dahil siguro nakita ko na parang ito, legislative work, yung trabaho sa gobyerno, one way siya to change. Diba parang sabi nila, there are a number of pathways to change. Maraming daan para baguhin mo yung mga kulang. At isa itong significant na daan. Iba na babagalan, no? Pero sa bayan kasi naranasan natin, meron tayong maliliit na victories for the Filipino people. Halimbawa, yung reproductive health law. Ngayon may access na sa contraception, may access sa family planning, yung mga kababayan natin, lalo na yung kababayan niya, na unimaginable 3 decades ago. Kasi tayo pa sa natin ito 2012 or 2013. So, pag pala pinaglalaban mo, matyaga ka, makulit ka, may maipapanalo pa pala. Kahit nasabihin natin na medyo mahirap gawin siya sa current system natin. Isa pang victory recently na masaya-masaya ako ay yung victory natin para magkaroon ng anti-hospital deposit law. Ngayon sabi natin, dapat ang hospital hindi na-verify yung deposit, dapat i-admit ka, sumutin ka, without requiring for deposit. So yung victory na nakita natin for our fellow Filipinos ay yung expanded maternity leave, di ba? Nung araw parang, di ba may biruan dati pa yung nanganganak ka, na parang pwede ka na daw gumalaw sa bahay kapag hindi mo ay malinaw na, di ba? Machika pa yung matatanda na, lagay mo yung piso sa arinola, tapos umihi ka, pag clearly kita yung piso, go! Pwede ka na magtrabaho. Pero, ang nangyayari nung araw, because of very short maternity leave, malabo pa yung, hindi mo pakita yung piso, pinagtatrabaho ka na. So ngayon, expanded maternity leave na tayo, at far na yung number of maternity leave natin sa buong, more or less, in the whole of Southeast Asia. Pero syempre, in the future, gusto pa natin dagdagan niya. Kasi halimbawa, in more developed countries, naalala ko yung mga kaibigan ko na activista din, mga social democrats na nasa Scandinavia, na Sweden o Norway, kung kasi 1 year, nakakulong, diba? Pero ang tawag nila, parenting leave. Tapos yun, pwede natigin ng mag-asawa. Pwede sabihin na, sige, unang buwan, critical doon sa bata, kung mami, susunod naman ay doon sa tatay. Hindi ito nangarap ng 1 year sa Pilipinas. Kasi nasabi lang natin, dapat i-recognize. So even men should have participation sa pagpapalaki at pag-aalaga ng ating mga anak. Baka nga mas bumalik ang mga kalalaki ng ating kapag nag-aalaga sila ng bata. Ayan, oo. So yun. So, yung gender equality is one passion that I really have. Kaya for a time bago ako nag-Congress, I was a consultant of the Gender Development Council of Quezon City 3 years. So, kaya kami yung tumulong ang kami ng right to wear card sa Quezon City at saka ibang mga trailblazing pabongga dito sa Quezon City for the LGBT. Another person, speaking of pinaglalaban, ano po ang chances ng ating Kian Bill with this administration, maaprubahan po kaya? So, thank you for that wonderful question. It's a very tough question, pero kailangan sagutin. Tingin ko, pwede maging significant yung ating mga achievements in terms of ensuring that violent drug war of Pokemon will never happen again.
yan man ay Kian Bill o ibang polisiya. Sa ngayon kasi, halimbawa, hindi natin maiisip noong 2017 or 2018 na ang Kongreso mag-imbestiga sa extrajudicial killings. Diba na parang ngayon, kaya na talagang marami ang ma-report ng pinatay at kung may malapit pa sa inyo na pinatay. Ayan. So, the mere fact na pinag-uusapan na ito ngayon, the mere fact na may espasyo na para pag-usapan, I think malaki yung chance na hindi man yung Kian Bill, yung Kian Bill ay maipasa. So hopefully we'll have the public health approach to the drug issue. Kasi halimbawa, diba, sa totoo lang, ang drug dependence ay it's a public health issue. Pero sa Pilipinas, kasi ginagawa sa law enforcement, ang labo parang, halimbawa dito, sa bahay na lang natin, sira ang kuryente, hindi na matatawag ng tubero para i-repair nila. The same way, pagbarado ang mga tubo, hindi electrician ang gagawa, kundi yung mga nakakaalam dapat. So halimbawa, on the issue of drug use, hindi ba yung public health siya, dapat ang approach natin ay public health. Bakit natin pinapatay? Hindi ba dapat ang kailangan ay servisyo pangkalusugan, social support, hindi lamang para doon sa drug dependent, kundi para doon social support din sa kanya pamilya. Kaya sabi natin, kinakailangan na community support at diversion program para matugay ito. Kasi nakita natin the past 6 years pa naman dito Duterte, kung totoo na effective ito, ang dapat wala na ngayon. Pero mas lalong lumala. Ang nangyari, parang yung mga police, dahil sa reward system, na-focus sila doon sa pagtugis, pagpatay ng mga low-level targets. Tapos habang yung tinututukan ng police, yung mga nasa taas, yung mga drug lords, yung mga drug traffickers and smugglers, malaya nagagawa yung thing nila. Kasi yung mga police nakafocus ang dito sa babae. So nakita natin, hindi siya rin effective at naging very violent. At naging mga namatay ng mga basta at mga kabataan. So we're confident na we're going to make significant breakthroughs on the issue of drugs this administration. Mother Percy. Tanong ko lang po regarding, kasi it's been so many years na yung sa SOGI Equality Bill na hindi pa rin mapasa-pasa. What do you think is the factor? Bakit hindi pa rin siya mapasa sa Congress? Madalas ko kinukwento, no? Parang kung yung SOGI Equality Bill ay tao, siya ay nagtatrabaho na ngayon. Most probably sa BPO, no? Most probably sa BPO. So siya ngayon ay magdadalawang-apat na taon na, pero actually, ang totoong history ay magto-25 years na siya. Kasi ay nakatali din sa buhay ko yung SOGI Equality Bill because mga dito somewhere here, it was here. Dito sa labas. Sa labas nito, unang binuo yung first version ng anti-discrimination bill noong 1999. Diyan, natatandaan ko, right outside, diyan lang. So nagpuno yung mga bakla, at mga lesbiana with the broader community, and yun rin yung unang anti-discrimination bill. That was 1999. And then, nabuo na siya, inilapit sa akbayan, tapos si Eta Rosales, interview kami ng mga siguro almost 6 hours hanggang siya ay pumayag to file it. So, ano yung dahilan? Ang dahilan, I only have one word in mind, hate. Hate. Matindi yung pagkamuhi ng mga kalaban ng social equality bill sa pagkakapatid. Matindi yung pagkamuhi ng mga anti-social equality bill sa mga LGBTQIA. Hindi nila matanggap na yung karapatan na meron ang mga hindi LGBT ay pareho din yung karapatan ng mga LGBT. Parang sinasabi na nila na deserve nyo maranasan yung discrimination. Deserve nyo maranasan yung violence. Deserve nyo maranasan hindi matanggap sa trabaho dahil bakla ka, lesbiana ka, or transgender. So, okay. Ang nakakalungkot lang, yung mga tao na may matinding puot sa kanilang puso, may elect sila pa ulit-ulit. And they occupy positions of power both in colleagues ko sa House at saka even in the Senate. So, yun yung dahilan. Pero sabi ko mga ganun, we could learn from the reproductive health law. Kasi kung 25 years old ang social equality bill, yung reproductive health law, nasdibo siya nung pumasa, 18 years old. So, hopefully, ako naman sana umabot na 30. Sana pumasa na siya in the next, this year or in the next year. Sa lower house, nasa 30 na kami. Sa Senate, nakalibing pa rin siya sa Committee on Rules. Sa Committee on Rules, yung mga bagay na ayaw nilang mag-usapan, nilalagay nila doon. Tapos parang nililibing nila doon. Tapos, kung may matindi lang na political will yung leadership, that's the only time na pwede siya pag-usapan. So, I hope na
actually yung challenge sa mga kababayan natin na sana iwasan na natin ito yung mga tao na nakikita sa kanilang puso laban sa LGBTQIA kasi dinadala nila yan. At sabi ko, wala bang kapamilyang bakuna, lesbian, transgender yung mga ito? Wala bang bakitadang LGBT kung sila ay mga bagets pa. Pero yun, nakakalungkot. Pero hindi ko nga pasa yung social equality bill. Yan yung sitwasyon ng ating bansa pagdating sa pagkakas sa pagkakapalit. Para sa iyo personally, ano yung pinakamalapit sa puso ng mga advocacy na gusto mo ilapit? Yeah. So, ako ay youth development advocate. So, mga sa akin, sa na youth development, kasi na nasa MIC ako, kami yung bumuo, tinunahan ko yung pagbuo ng Philippine Youth Development Plan for 2016 to 2020. At naalala ko, simple lang yung pag-frame namin ng what youth development is. Dapat yung mga bagets na abot nila yung mga pangarap nila sa buhay. So, dapat binabawasan natin yung hadlang, yung deterrence for them to achieve their goals. So, youth development is very important for you. Tapos din ako ay taga-barrio, napakahalaga sa akin yung rural development. Kaya nga yung isang major achievement ang bayan ng proud na proud ako ay very reform yung pamimigay, patuloy ng pamimigay ng lupa. Kaya yung isa sa gusto natin tutukan ay paano masusuportan yung ating mga magsasaka. Kasi because of climate change, vulnerable na nga sila dati, mas vulnerable pa sila ngayon. At tandaan natin, hindi malalaki negosyante ang magsasaka. Kadalasan, ang puhunan nila ay sapat lamang para sa isang taniman. At karahati noon, ang artikulo na inutang pa nila. So kung sa taniman na ito, ay nabakyo sila na sila at walang inani, bako na sila sa utang. So kaya nagkakaroon ng cycle of poverty in the rural area. At dahil doon, nakikita ng mga bagets na, ay, ganito lang pala yung buhay sa barrio. Alis ako. Pumunta ako sa bayan, luluwas ako sa Maynila, kung saan, limited naman yung opportunities din. So, pagdating dito, magkita ko mabuhay, eventually babalik later on. Pero, ang nangyayari ngayon, paunti na ng paunti yung mga bata na involved sa agriculture. Kaya ang nangyayari, meron tayong AJ farming population. Parang nasa 60 or 61 ang average age ng Filipino farmer. Imagine mo, ang ganito kanda, kahit yung productivity bababati. Kaya hindi nakapagtataka na mataas ang presyo ng bilihin, ang agricultural products. Maliban doon, ginagawa ko sa division ng mga farmlands natin, no? Na dapat ay hindi na convert pero kino-convert. So we are an agricultural country. Nakakalungkot na isipin na dati tayo natuturo sa Thailand paano magtanim ng bigas, di ba? They studied sa Los Baños, sa Iri, International Rice Research Institute. Pero ngayon, nag-i-import tayo doon sa mga tinuruan natin kung paano magtanim. So, ano yung mali, no? So, it's both systemic, it's a sistema, kasi nakakulangan ng suporta at servisyo para sa mga magsasaka. Kanina lang ako, taga-Pusaligas po kasi ako, alam nyo nyo sa Ligas. Doon lang yan, no? Doon lang yan, Pusaligas. Wala nung college hanggang ngayon lang ako sa Pusaligas. Nakunto ako yung bilang ng kaliberya kaninang tanghali. Sabi niya gano'n, Nagotera pa lang ang kamatis. Kasi usually pag bumili ka ng tilapia, bigyan ng kamatis. Sabi niya, ay nako, 200 daw ang kilo ng kamatis. 200 ang kilo ng kamatis sa ngayon. Tapos, pag inisip ko, alam po kasi taga Nueva Ecija, pag panahon ng kamatis, pinapamigay ang kamatis. Diba? Nabubulok na lang yan. Oo. Kasi nga, walang storage facility. Pero if we can store it nung panahon ng anihan, di sana, at meron ang gobyerno na storage facility, hindi magto-200 pag panahon ng kapasuhan. So ito mga kapatid, mukhang ilang buwan tayo hindi makakapag-start shadow. Kasi 200. Diba? Nakakaluan. Oo, wala ba nang sasulso ng kamay? Pati daw talong ang mahal ngayon, so then mo muna tayo sa program talong. Meron bang program na ginagawa para encourage yung mga kabataan mag-go ng sa agriculture? Kasi nadalasan yung Manila, engineer, doctor, another, meron bang program? Ano lang ko dati, may kamaluhan ako na isang, kababayan ko sa Direction na magsasaka, sabi niya gano'n, parang, sabi niya, anong sabi niya sa akin? Ayan. Sabi ni hindi ko alam pala ni Kuya, basta asawa siya ni Nanay Sepa. Sabi ng asawa ni Nanay Sepa noon, parang walang magsasaka na nangarap na mag-inig sa kayo. Dahil nga sa hirap ng
Kaya kinakailangan talaga for young people to go back to farming or for them to do farming, kinakailangan to do creativity. Kasi diba, ayaw mo pumasok sa trabaho na maghihirap ka. Hindi mo maghihirap, hindi mo makukuha yung pangangailangan. Ang lahat ng trabaho maghirap, pero mas mahirap ang magsasaka. Mas mahirap na nga ka, mas mahirap pa rin. Lalayo talaga yung mga kabataan. When I was in the NYC, pagtrabaho tayo sa DA ng panahon na yun, para magkaroon ng programa for young farmers. So yung isang programa noon ay magkaroon ng intense education on technology. Kasi the only way for agriculture to improve is to improve technology. So yung isang ginawa noon ng programa ay exchange program sa Pilipinas at sa mga agriculturally advanced countries sila ng Vietnam at Japan. At doon may mga natuto at may ilan na pinagpatuloy yung farming. Pero sa dulo, maliban sa training, kinakailangan rin ng farmers natin ng supunan. So whatever you do for farmers in general, you're actually doing it for the young farmers. Kasi you're making farming more attractive. Hanggat hindi lumating ang farming, hindi dapat tayo pabalikin ng mga bagay nasa bayan at nasa